Oh. BP Sara compares impeachment trial through crucifixion. Diyos ko po. Ano na nangyari? Alaska Men's TV. Live ba to, boss? Hindi. Sa replay lang kita. Shout out. O yan. Ano nangyari? Pati po yung pagkukrucify. Nadamay na po. Bakit kaya niya nasabi? No? Bago tayo mag-reaction. Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Saturday likened her upcoming impeachment trial to a crucifixion as she celebrated her 47th birthday in the Hague, where she joined a rally in support of her father, detained former President Rodrigo Duterte. Nung pagko-crucify ho, mga bossing, no? Si Pangulong Hesukristo, si Hesukristo ho, mga kababayan, walang kasalanan. Walang kasalanan po. No? Dito, hindi naman natin sinasabi na may kasalanan agad o guilty agad si Vice Presidente. May mga katanungan po sa kanila. Iniiwasan po nilang sagutin. Di ba? Paano? At ang layo naman po yata nun sa crucifixion. Pwede, baka Barabas. Di ba? Oh, ipako sa krus si Kristo, pakawala si Barabas. Di po ba? Sabi ni Tony Rose Roas, kasalanan ni Duterte lahat ng nangyayari sa ating bansa. Sabi ni Teresa Acosta Richards, people power pag binaliwala ang impeachment. Tingin ko ho, yung sinasabi nyo, posibleng magkatotoo. No? Sabi ni Inamo TV, crucifixion, demonyo ka, Sara, hindi ka i-crucify. Dapat sa iyo sunugin. Ngayon, meron na silang mga ganyan. Di ba? Ngayon, meron na silang ganyan. Dati si dating Pangulong Duterte, na-traffic ng 5 oras. Gagalit na no? Sino ba dumating? Bakit ang traffic ang haba? Si Pope po. Gusto daw sabihin kay Pope, PI ka, umuwi ka na sa inyo. O, biruin mo yun. Ako bilang Katoliko, nagulat ako nun Napaala. Sandali naman. Respeto naman sa mga sumusuporta sa iyong Katoliko. Di ba sabi ni MCA, Vocal Studio, crucifixion naman ngayon, Sara, di ka ata dumaan sa kidnap muna. Speaking to the media, Duterte said it's persecution, some sort of crucifixion. And so, when there's crucifixion, there's a blood. So, it's a bloodbath. My bloodbath. Naku po, biglang siya na. Pero ang pagkakaintindi ho natin sa bloodbath, mga bossing, dadanak ang dugo. No? Sa impeachment, umpisa na yan, dadanak ang dugo. Yung tipo ho bang, kung sino man ang mga senador. Ito ho pagkakaintindi ko, sariling pagkakaintindi ko lang po doon sa bloodbath. Kung sino man ang mga senador na hindi aayon o magpapa-impeach sa akin, dadanak ang dugo. Yun po yung pagkakaintindi ko, mga bossing. Pasensya na ho. No? Hindi yung sinasabi ni Inday Sara Duterte ngayon, it's a persecution, some sort of crucifixion, no? Na siya yung i-crucify, sandali, wala po kayong sinasagot doon sa mga katanungan. Ito nga, dito sa isa, mukhang sinasabi dito, voucher para kina Mary Grace Piatos et al. No, pirmado ni BP Sara with question mark. Balita ng People's Tonight. Kung sakali na pirmado talaga ni Inday Sara Duterte yun, di dumaan sa kanya lahat yung mga resibo na yun. Alam niya yun. So, masasagot niya yun. Di ba? Masasagot niya yun. Alam ko po yan. Kaso wala akong sinasagot. Kahit isa. Ang sasabihin mo sa atin, pinupolitika po kami Ganun lang. Pinupolitika ho kami Ngayon, ginawa ng paraan yung bloodbath. Ginawa ng paraan yung bloodbath. Na ang pagkakaintindi natin, mga bossing, simulat sa poll pag kayo
kasama dun sa nag-impede sa akin, dadanak ang dugo. Yun talaga yung pagkakaintindi ng Pilipino, mga boss eh. No? Ngayon, nagawan ng paraan. It's a persecution. Some sort of crucifixion ang ginagawa nila sa akin. And so, when there's a crucifixion, kung merong pagpapako sa krus, merong dugo. Oh. So, it's a bloodbath. No? My bloodbath. Maliligo ako ng dugo. Ang galing, no? Lulusot, ano? Oh, di ba? Tuloy. The Vice President has previously stated that she prepared her impeachment trial to proceed because she wants a bloodbath. A remark that drew mixed reaction. Kung sino pa yung may sala o atraso sa bayan, siya pa yung malakas magbanta. Uy, Angeline Collado, susumbong kita sa nanay mo. Nagsasalita ka ng ganyan, ha? Hindi po, friend ko po yan sa Facebook, si Angeline. Hindi ko na binasa, Angeline, ha? Hindi naman po talaga natin masisisi yung mga nandito sa channel natin, mapapaganyan na lang po talaga, 'di ba? Duterte, however, defended her choice of words, saying, many people refuse to understand the context wherein I give my statement. I think many misunderstood the word bloodbath. Nako. Biglang kabig. Biglang siya na yung bloodbath. Ano? Many did not want to understand, refuse to understand what it mean. Parang ang layo. Yung pagkakasabi, naka-ready na kami. Tapos, gusto ko ng bloodbath. Alam mo na, ibig sabihin nun eh. Tapos biglang sasabihin na, merong mga tao ayaw tanggapin yung ibig kong sabihin para mapasama ako. We have always said that the impeachment is a political persecution. It is the administration going after me. Madam! Sabi naman po sa inyo, hindi uubra o hindi pupunta o hindi mararating ang impeachment po kung lahat ng yan sinagot nyo sa Kongreso pa lang. Kaso wala kayong sinasagot talaga. No? Gumagawa kayo ng eksena kapag kayong nahuhuli na kayo. Gumagawa kayo ng biglang may sasakit ang dibdib kapag ka naiipit na kayo. Yun talaga, di ba? Pero ang sagot ninyo, paikot-ikot lang po. Kami nga nanonood lang, naiinis eh. Di ba? O, tayo lang ho, mga kababayan, tayo nanonood lang, pero nabubwisit, naiinis. Ano na, yun na naman ang sinagot. Pabalik-balik lang, paikot-ikot lang. Yung malaman ng taong bayan, yung sino si Mary Grace Piatos. Bakit binigyan ng pera si Mary Grace Piatos? Ano ang binili dito kay na impormasyon dito kay Jugs de Asim? Ano ang biniling impormasyon dito kay Kokoy Villamin? Malaman ng taong bayan. Di pag ninyo, kapag ka naidepensa nyo ng maayos, di okay. Tatanggapin namin yan. O hindi impeach si Inday Sara Duterte. At take note, dapat yung mga senador may paliwanag. May paliwanag dapat yung mga senador natin, mga kababayan. No? Hindi uubra yung iiwanan lang natin. O si Robin Padilla bumoto na hindi tuloy ang impeachment. Dapat may katanungan niya. May magtatanong. Bakit po hindi ninyo ibinoto na ma-impeach si Inday Sara Duterte? Ano po ba ang nakita nyo at napag-aralan nyo doon sa mga ebidensyang nakita ninyo? Di ba? Ngayon, ididepensa ni Robin, no? Kasi po ganito, yung nakita nating ebidensya, mga kababayan, gawa-gawa lang po ng Congress. Sila lang po yung nagsulat-sulat ng ganon. So hindi pwedeng idepensa ni Robin. Kasi mga kababayan, mismong COA sinabi, galing sa OBP yung mga resibo na yon at galing din sa Department of Education, yung mga resibo na yon. Kaya, mahihirapan po talaga eh. Pagka merong mga paliwanag po, yung mga senators,
mahihirapan ho talaga sila mga boss. Mahihirapan bumoto nang hindi ma-impeach si Inday Sara Duterte. Sabi nga ni De Lima, no? Pakinggan ninyo yung ebidensya. Pakinggan ninyo yung mga witness. No, tutukan ninyo yung mga ebidensya. Iparinig ninyo sa taong bayan yung ebidensya. Kaya wag kayong magbalak na wag ituloy yung impeachment na yan. No? Sabi ng konstitusyon, forthwith, pinakamabilis o mabilis na panahon. Ayusin na agad. Kumbaga, i-hearing na agad. Pero yung kay Chis Escudero, paatras ho. Ewan ko, baka mamaya pagkarating ho ng A11 o A9 pa lang, A8 pa lang, meron na naman po tayong panibagong pagbabago. No? Uusog na naman po ang impeachment. Uusog na naman po ang petsa. Ganun na naman. Sa kadahilanan po na ganun. Naku po, magwawala na taong bayan yan.